tayo ngayon sa mga reality show. Sabay tayong nakikiluha sa istorya ng mga kalahok, nakikisaya sa mumunti nilang mga tagumpay. Pero ang tunay na reality show nangyayari sa ating kapaligiran na maski walang kamera, nagaganap. Katulad na lang ng mga kwento ng mga taong nawawalan ng mahal sa buhay. Magandang gabi. Ako si Jessica Soho at ito ang kaisa-isang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. May kapal, sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, ang 13 anyos na si JR natagpuan ni Armin na palaboy-laboy sa daan. Mula noon, itinuring na niya itong bahagi ng kanilang tahanan. Pinagpupo nila ako, pinatulong sa bahay nila, pinatulog, pinakain. Dahil di ko po sila makakalimutan. Kahit po tumanda na ako. Pero mararamdaman pa kaya ni JR ang pagmamahal na nagmumula sa tunay niyang pamilya? Naniniwala ka ba sa karma? Si Jasmine, sunod-sunod ang kamalasan sa buhay, nagkasakit at nakunan pa ang kanyang paniniwala. Pinagbabayaran niya ang mga kasalanan ng ama na mahigit 3 dekada na niyang hindi nakikita. Siguro parang karma na siguro nila sa akin napunta. Yun ang tingin ko. Kasi kung hindi siguro sa kapabayaan nila, hindi ganito ang buhay ko. At ang dalagitang ito sa Jose Fabella Center o JFC, walang imik ang kanyang bibig, halos hindi bumubuka. Hindi lahat ng tanong talaga nasasagot niya kasi yung kaya niyang sagutin, yung pangalan niya hindi niya masabi. Anong pangalan ng tatay mo? Ano? Tatay. Tatay mo. May tsansa pa kayang matagpuan siya ng kanyang pamilya. Samahan niyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. JR! JR! Siya yun! Anak ka po ko! JR! Sana'y muling makapiling. Sana'y muli kang makapiling. Kalimitang kinahahantungan ng mga taong nawawala, magpalaboy-laboy sa lansangan. Subalit naiiba ang kapalaran ng 13 anyos na si JR dahil isang pamilya ang nagmagandang loob na kumupkop sa kanya. Ito yan, ito. One big happy family. Ganito inilalarawan ng 42 anyos na si Armin ang kanyang pamilya. Kahit hikahos sa buhay, umaapaw naman daw sa biyaya ang kanilang pagsasama. Kung ano meron, paghati-hatian na lang. Katulad niya, ayan, 5 biskwit, o share-share na lang. Tag-iisang putol. Aminado si Armin, salat sila sa mga material na bagay. Ngunit mga kumikinang na ginto naman kung ituring niya ang 7 niyang supling. Kasama na rito ang panibagong biyaya sa kanilang pamilya. Ang 13 anyos na si JR, kinupkup ni Armin, 1 taon na ang nakalilipas. Masarap pakiramdam ng isang tao yung makatulong ka sa kapwa mo. Isa sa pinakamasarap na maranasan mo yan, yung makatulong ka kahit na mahirap ka. Kwento ni Armin, malabasang sisiw raw si JR nung una niya itong nakita. Actually, naglalakad lang ako sa iskinita, kinalabit niya ako kung pwede siyang makitulog sa bahay. Tinanggap ko naman siya, sabi ko sa kanya, magkaisa niya kung anong meron din kami.
Wala ngang pag-alinlangan niyang tinanggap si JR. Mula nung araw na yon, naging instant miyembro na ito ng kanilang pamilya. Nakita ko na mabait yung bata, hindi yan iiwanan ng ganun. Tutulungan ko yan hanggang gusto niya, hanggang kaya niya magtiis din sa bahay namin. Kung ano meron kami, pagtiisan niya. Paano may larawan si JR? Yung masipag, nasunurin. Minsan pasaway din. Pasaway, gaano ka pasaway si JR? Minsan kasi inaasahan niya yung mga kapatid ko. Mga bata umiiyak. Gayunpaman, alam ni Armin na hindi pa sapat ang kabutihang loob na kanyang ipinakita sa bata. Dahil maski mukhang maligaya naman ito sa piling nila, alam ni Armin, hinahanap-hanap pa rin ng bata ang tunay niyang pamilya. Nararapat lang na may balik siya sa magulang niya dahil karapatan ng bata yun ang makita niya yung magulang niya. Sinasabi niya sa akin, gusto niya nang makauwi. Gusto niya makita pamilya niya. Dahil dito, nagpasya si Armin na ilapit ang kaso ni JR sa aming programa. Upang malinawan ang tunay na pangyayari sa likod ng kanyang pagkaligaw, personal na naming kinausap ang bata. Ayon kay JR, mula Isabela, isinama raw siya ng kanyang tiyuhin paluwas ng Maynila. Nandito na kami po sa Maynila. Tinanong po ko sa akin ng konduktor kung sino po kasama ko. Tapos sabi ko po nasa harapan po. Tapos nung pumunta po ako sa harapan, wala na po yung uncle ko dun. Dahil siya na lamang ang pasahero ng bus, ibinaba na lamang daw siya ng konduktor sa Cubao. Tapos naglakad-lakad po ako, napunta po ako doon sa tulay sa Cubao. Tapos nakaupo po ako doon sa hagdan. Tapos yung sila pong dalawa mag-asawa, bigla po ako kinalabit. Dito na nga niya nakilala ang pamilya ni Armin na bukas palad siyang tinanggap. Hindi po, pinupog po nila ako, pinatuloy sa bahay nila, pinatulog, pinakain. So, di ko po sila makakalimutan. Kahit ko tumanda na ako. Pero sa tuwi-tuwi na, binibisita raw si JR ng mga alaala ng kanyang pamilya sa Isabela. Naalala ko po yung mga paglalaro ng mga kapatid ko, paglalaro namin. Pag natutulog kami, nagbibiroan kami. Sana po, makapiling ko ng mga pamilya ko, tunay kong pamilya. Makita ko ng mga kapatid ko. Ayon kay JR, Crismel at Cristina Calalong ang pangalan ng kanyang ina at lola. Sa Isabela Province raw nakatira ang mga ito at dating namasukang kasambahay ang kanyang lola sa Kamuning, Quezon City. Ang mga impormasyong ibinigay ni JR, tunay namang nagbigay linaw sa aming paghahanap. Dahil base sa aming pagtatanong-tanong sa lokal na pamahalaan ng Isabela, natuklasan naming lumuwas na pala pa Maynila ang tinutukoy na pamilya ni JR. Matagal na raw nagbabaka sakali ang mga ito na baka napadpad na sa Maynila ang nawawala nilang si JR. Higit pa sa buhay ko nung makita ko yung anak ko, ma'am. Halos mabaliw ako noon. Hindi ko po ma-explain kung gaano kasakit ng mawalan ng anak mo. Kahit naggastos kami, hinanap namin dito sa Manila kasi baka lang naligaw o kinuha ng bang sabi nila na masamang tao. Pero sa pakikipag-usap namin sa ina at lola ni JR, iba ang bersyon nila ng istorya. November 9, 2005, nung huling nakita ni Crismel, ang anak na papasok sa eskwelahan. Nung 12 na, noon, ang uwian, tinatanong ko sa classmate niya kung bakit wala si JR. Hindi, umuwi nung 9:30. Sabi niya tumae lang daw kasi masakit yung tiyan. Wala naman umuwi sa bahay, kako. Ang mga impormasyon na nakarating kay Crismel, labis na nakaalarma sa kanya. May nagsabi na sumakay daw sa tricycle, pumunta sa bayan, tapos nagsakay na lang siya ng bus, may kasama. Yun na ang pinakahuling impormasyon na nakuha niya tungkol kay JR. Tapos may dala daw isang t-shirt. Nagbihis na siya kasi school uniform yung damit niya. Yun pala, nagdala ng isang damit na pang-ordinary.
Halos mabaon na nga raw ang pamilya ni Crismel sa utang. Matustusan lamang ang paghahanap sa kanyang anak. Sana po, kung kayo po ang nagkakupkop sa anak ko na si JR Madria, pakibalik na lang po o i-surrender na lang po dito sa malapit sa GMA Kapuso. Kaya't ang pinakahuling alas nila ang lumuwas sa Maynila para dito na manawagan. Umuwi ka na kasi eto, nag-aalala na kami talaga ng gusto sa'yo. Ilang taon na akong nagsasakripisyo na para lang hanapin ka. Marami na kaming pinuntahan. Uwi ka na, Apo, kasi na-miss na kita. Nagalit nga ako sa mama mo kung pinagalitan ka niya, hindi daw. Bakit? Nasaan ka ba, Apo? Natagpuan na namin ang kinaroroonan ng ina at lola ni JR. Sabik na rin ang mga ito na makita siya. Ang tanong, handa na ba si Armin na bumalik ang kanyang anak-anakan sa tunay niyang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan ang isa sa mga pinakamadamdaming pagtatagpo sa aming programa. Dahil ayaw naming umuwing luhaan sina Crismel at Aling Cristina, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at agad na naming isinama ang mga ito sa bahay ni Armin. Yung sabi ba na may Crismel siya na nabinigkas Meron sa daw kong likod. binanggit na Crismel. Wow, Apo ko yun. At saka yung sa Barangay San Nicolas, Delphine Albano, yun na yun, Apo ko na yun. Kahit makulimlim ang panahon, masayang pinapatay ni na Armin at JR ang oras sa kanilang kwentuhan. Hindi batid ni JR, muli na niyang masisilayan ang liwanag na mahigit 1 taon na niyang nais maaninag. JR! JR! Siya yun! Anak ka po ko! Saan na ko mo po ko? Arko! Laban naga! Pagod na ako si Arko! Ilang buwan, ilang taon, 2 taon na ako. Nasaan yung nangukup sa kanya? Magpasalamat ako kasi sa albularyo lahat na minundan ko. Buhay tayong apo ko kami nangukup na magandang loa. Hindi, walang nagparamdam na namatay ang apo ko. Kasi umiyak ako dyan sa Cuba, sa farmers. Pinibigyan ko ng pagkain yung mga bata doon na marumi. Inisip ko yung apo ko. Sa Quiapo pa. Doon na naman ako naghanap sa kanyang apo ko. Tignan ko nga yung lunar sa bibig mo doon. Ay, yan! Mahal ko yung apo ko! Ay, mahal ko yung apo ko! Mahal ko yung apo ko! Ay, no! Naligaw ko! Diyan, ang tagal ko nakanap sa'yo! Ano, apo ko? Ay, tagal! Yeah! Ito yung lunar niyan! Ano? Si Aling Cristina, tila hindi kinaya ang pagdamba ng matinding emosyon sa pagkikita nila ng kanyang apo. Apo ko! Gapa mo, gigimutan nira yaya ikamo gigim mo nira Matagal kita hinahanap dito sa Manila na pagod na ako. Ikaw yung apo ko na hinahanap ko araw-araw. Sige mo nira. Salamat sa Lord! Lord, salamat! Lord! Salamat, Lord! Binigay mo yung apo ko. Maya-maya, ipinakilala ni JR sa kanyang pamilya ang taong itinuturing niyang higit pa sa tunay na kadugo. Masaya at saka umiyak ako. Bayaan yan, ha? Masaya ako at sama malungkot umiyak kasi. Bakit nga naglayas pa
ba siya? Salamat po sa inyo. Hindi na susukat ang yaman sa bilang ng mga ari-arian. Ito ang pinatunayan ni Armin. Hindi kasi kayang tumbasan ng anumang salapi ang sayang na ihatid niya sa pamilya ni JR. Dahil para sa kanya, ang mga ngiti sa labi ng mga nagmamahal kay JR ang kayamanang babaunin niya habang buhay. Matakot sa karma. Ito ang paniniwala ng ilan dahil ang iyong mga ginawa hindi lang posibleng bumalik sa iyo, pwede ring pagdusahan ng iyong mga anak. Ito ang pakiramdam ngayon ni Jasmine dahil ang mga pagkakasala ng kanyang ama na mahigit 3 dekada na niyang hindi nakikita, pakiramdam niya siya ngayon ang nagbabayad. Biyaya ang turing ng ilan sa ulan. Kasama sa mga naniniwala rito ang 31 anyos na si Jasmine. Nito kasing mga nakaraang taon, panay paghihirap at pagdurusa ang pinagdaanan ni Jasmine. Ngayon, umaasa siyang aanurin ng ulan ang mga kamalasang dumating sa kanyang buhay. Makailang ulit na raw siyang sinusubok ng panahon. Wala pa 1 taon yung anak ko na buntis agad ako. As hindi ko alam na dinudugo ako, nilalagnat. Hindi ko alam na nakunan ako. Ang trahedyang ito sa kanyang buhay, nasundan pa ng isang karamdaman. Sa sinus ko naman, bigla na lang hindi ako nakaamoy. Tapos sumasakit ulo ko lagi, parang bibiakin. Pag sinusumpong siya, bawal sa mainit, bawal sa sobrang lamig. Pero malupit talaga sa kanyang kapalaran. Hindi na siya tinantanan. Sa pangalawang pagkakataon, muli na naman siyang nakunan. Ectopic. Bali dinugo rin ako, hindi ko rin alam na buntis ako. Yung daw sa labas ng matres, doon siya nabuo, yung bata. Isabay pa yun, nagkasakit yung anak ko. Ang mga pangyayaring ito, tila raw isang sumpa sa kanya. Pero hindi dahil sa marami siyang ginawang kasamaan sa buhay. Paniniwala ni Jasmine, nag-ugat ito sa mga pagkakamali ng kanyang mga magulang. Siguro parang karma na siguro nilata sa akin napunta. Yun ang tingin ko na naano sa akin lahat napunta. Kasi kung hindi siguro sa kapabayaan nila, hindi ganito ang buhay ko. Si Jasmine, produkto ng isang broken family. Ayon sa kwento ng kanyang ina, ipinagbubuntis pa lang siya noon nung inabandon na sila ng kanyang ama. Kasi nagpaalam siya sa nanay ko na maghanap ng trabaho, tapos di na bumalik. Dahil hindi pa handang magkapamilya, iniwan siya ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang lola. Mula pagkabata, tila anino na ni Jasmine ang problema at kalungkutan na magpahanggang ngayon, bumubuntot pa rin sa kanya. Mahirap kasi kumbaga nag-iisa. Tapos kung may nangaaway, walang sasaklolo. Tapos may gusto kang kainin, hindi mabili dahil walang pera. Tulad ng, katulad na lang ng minsan makakita ko ng prutas. Kahit kinagata na, nakita ko sa daan, kinukuha ko. Ugasan ko na makakain lang. Sa mga karanasang ito, hindi raw siya papayag na maipasa pa ito sa nag-iisa niyang anak na si Cherish. Yung magiging broken family, yun ang iniiwasan ko kasi naranasan ko na maging broken family. Kaya yun ang inaano ko kahit minsan hindi kami nagkakasundo ng asawa ko. Pinipilit kong para lang mabuo yung pamilya ko.
Ang tanging naiisip ni Jasmine na pangontra sa tila sumpang namana niya ang makita at makilala ang ama na minsan umiwan sa kanila. Siguro yung magkapatawaran ganon na maalis yung galit ko. Baka doon din na ano yun kasi sabi nga kung may galit daw sa puso, andyan daw yung sakit. Ayon kay Jasmine, Mario Bacalan ang buong pangalan ng kanyang ama. Sa tansya niya, 60 anyos na raw ito ngayon. Tubong Cebu ang angkan nito. Agad kaming nagsaliksik kung nasaan ang ama ni Jasmine base sa records ng COMELEC. Dito sa alubihid ni Misamis Oriental, kasalukuyang naninirahan si Mario Bacalan, trabahador sa manggahan. Dito namin nalaman, sabik na sabik pala si Mang Mario na makita ang kanyang anak na si Jasmine. Kabaliktaran sa paniniwala ni Jasmine na iniwan at kinalimutan na siya ng kanyang ama. Natural man siguro. Kay sa ako sambahin, dugay na kay kung nangandoy makita na nako, ako nang gipangita buta. Karon siguro mga edad niya, mga 30. Hanggang sa ibinunyag sa amin ni Mang Mario ang sanhi ng pagkakalayo nilang mag-ama. Kwento ni Mang Mario, nakilala raw niya ang ina ni Jasmine sa dati nitong pinagtatrabahuhan sa Surigao. Nagtrabaho ko og kontraksyon, panday ko. Unya ang tagiya sa balay nga among gitrabaho kang Eddie Garcia. Kato si Amparo, mao na ang inahan ni Jasmine. Katabang siya ni Eddie Garcia. Hindi lumaon, nagsimula na raw sumibol ang kanilang pag-iibigan. Subalit, Dito ga tipon gimi sa Cebu. Nya hantod nga nanganak ang pagkakuan gikuha man na siyang mama, si Amparo. Pag biyaan to ni Amparo sa balay, ang iyang bata 8 ka bulan. Nakatimaan man gyud ko nga mao gingalan ana Jasmine. sa pag-alis ni Amparo, unti-unting nawasak ang binuong pamilya ni Mang Mario. Dito na sumingaw ang balita. May ibang asawa na pala si Amparo sa Surigao. Labis itong dumurog sa pagkatao ni Mang Mario. Tungod ato higayuna, niuli ko og Cebu nga wa naman ako ikita. Nangita na pug kuglain nga kuan ng asawa ko. Ngayon, kahit masaya raw si Mang Mario kapiling ang bago niyang pamilya, hindi pa rin daw niya maialis sa isip na may isa pa siyang anak, si Jasmine. Kana lagi mo kung kuan kay wa ko kamasayod og unsay iyang hintang karon. Kaya hindi na namin pinatagal pa ang pananabik ng dalawa. Kinabukasan, bit-bit ang magandang balita. Sinundo na namin si Jasmine. Isinama namin siya patungo sa bayan ng Alubihid kung saan naroon ang ama. Pagdating namin sa lugar, kasalukuyang nagpapahinga si Mario kasama ng iba pa niyang mga anak. Agad nang nagtanong si Jasmine. Saan ito yung bahay ni Mario Bacalan? Si Jasmine? Oo. Uy, pagkila kong sabag. Gano'n ko na ito sa iyo mo. Nabot na sa Manila. Oo. Umang ko niyong pangitaan. Nangita ko ninyo pero wanam ka dito. Naapamangga ako ni Surigao. Sa wakas, nakita na rin ni Jasmine ang ama na 3 dekada na niyang hinahanap-hanap. Bakit mo ako iniwan? Ang imong mama man mo inipawa. Ingon ikaw ko no. Gikuha man si imong mama, aw iyang mama. Kay minyo man tudaan di ay, umangkong hibaw. Hindi na rin napigilan pa ni Jasmine na ikwento ang miserableng buhay niya mula nung nagkalayo silang mag-ama. Biyaan mo ko ni mo daghan bisan asa ko kuyo. Sagdan po kong nanay. Minyo saglain. Bilin ko sa ang lola. Kalisod-lisod gani ko. Wa ko mag-eskwela kay way magpa-eskwela nang.
at ang mga inaantay na salita ni Jasmine mula sa kanyang ama. Pasiluan lang ko kung nakakuha gyud ko nimo og dako. Kay dugay na kasi ko nangita nimo. Kay wa ka gikuha sa imong lola. Dili gid ko mahitabo nga, di may mahitabo nga magkabuwag imong mama. Kailangan ano ko lang naman makilala ka't makita eh. Mailhan ka na ho ba nga makitaan ka na ho. Ug agahong kuan diri ug imo kong dawaton. Salamat. Kaya aga ako naman nga mailhan og kinsa yung tatay. Kaya nagdako ko man ko matawag nga tatay. Andam ko makadawat nimo, bisan pagalig mo ari imong pamilya, kay minyo ka naman. Tila nahawi na nga ang mga maiitim na ulap sa buhay ni Jasmine. Maaring may paparating pang bagyo sa kanya. At ngayon, umaasa siyang mabubura na ang pinaniniwalaan niyang karma. Tila kakambal na ng kanyang kapalaran. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, hahanapin at hahanapin pa rin daw ni Mang Norbing ang nawawala niyang anak na si Josephine. Ang hindi niya alam, ang tila walang katapusan niyang paglalakad, malapit nang magwakas. Walang katapusang paghakbang sa ilalim ng tirik na araw. Sa haba raw ng kanyang nilalakad, daig pa ni Mang Norbing ang mga sumasali sa walkathon. Sa malawak na lote man, o maging sa mahabang highway, lahat ng ito walang pag-aalinlangang nilalakad ni Mang Norbing. Mahanap lang ang nawawala niyang anak na si Josephine, 18 anyos. May kapansanan pa man din sa pag-iisip. Ang gusto ko na makita ko siya, yung anak ko. Ito, pabalik-balik na ako dito, ang lakad. Wala akong may nakikita eh. Pero hindi pa rin ako natigil. Lakad na lakad ko pa rin. Kaya baka naman lasakali, makalabas. Mula sa kanilang lugar sa Salawag sa Dasmariñas, Cavite, araw-araw siyang nakikipagsapalaran sa daan, papalayo ng papalayo. Ito lang daw kasi ang pinakaalam niyang paraan para mahanap ang kanyang anak. Kahit walang 5 ko nadala na pira, linalakad ko na lang yun. Pero mo simula dito hanggang GMA, napakalayo. Linalakad ko lang yun. Dito hanggang Robinson, Palapala, linalakad ko lang yun. Ang tubig, kahit malangkit na ang laway ko, natingin na lang ako sa uhaw, takaw. At sa init, talaga nang tinitiis ko. Oh, hindi ka maniwala, sir. Sus, kakapal ang asin dito ang braso ko. Oh, kaya ang init, sa lakas ang init, igimbabaliwala ko. Paruhin, umaano na lang ang mga pawis. Basta lakad, daig pa nga ako yung praning na eh. Hindi iniinda ni Mang Norbing ang pagod na kanyang pinagdadaanan. Maaring mas masahol pa raw kasi ang nararanasan ngayon ng kanyang si Josephine. Nitong Abril lang daw nung iwan ni Mang Norbing sa kanilang bahay ang anak. Nandito yun sa bahay. Kami naman na mag-asawa na mga kapatid, doon kami kabila. Nag-aano ako ang pag-uling. Ito na bunso, yun andito. Pag uwi namin hapon, pag tawid na namin dito, wala na ito na bata. Agad-agad namang naghanap si Mang Norbing. Nagbabaka sakaling nasa tabi-tabi lang ang kanyang anak. Pero ang isang hakbang, naging tila isang walang katapusang paglalakad. Ngunit ang pinakamasaklap sa lahat, natusta na siya sa araw-araw niyang death march. Hindi pa rin niya nasisilayan si Josephine. Wala nang tigilhan lakad ko. Pag uuwi ko dito sa bahay, parehas nanunulo ka agad ang luha ko eh. Kulang na ang anak ko eh. Sino pa ba ang hindi mag-aalala? Ang sumasalubong naman kay Mang Norbing pag uwi niya sa kanilang bahay, ang kanyang pamilyang kaparis niyang nangungulila. Malaki na nawawala sa amin. Kagaya niyo, nagkakainan kami. Minsan nagtutulungan yung luha namin.
mag-asawa. So, pagkakainan namin dyan na naiisip namin. Kaya naman si Mang Norbing, pinapalakas na lang ang kanyang loob sa pamagitan ng paggunita sa mga alaala ng anak. Kaya dito sa bahay, yan ang tagaluto namin. Yan tagaluto. Tagalinis sa bahay. Tapos dito, paikot yan, magwawalis. Yun mga manok. Yun ang mag-aalaga yun, pagpakain. Maano yun na bata, masipag. At dahil nga naibigay na ni Mang Norbing ang halos lahat ng kanyang makakaya, dito na niya naisipang humingi ng tulong sa aming programa. Naibahagi sa amin ni Mang Norbing na Josephine Cañete ang buong pangalan ng nawawala niyang anak. May kapansanan daw ito sa pag-iisip at medyo mahirap kausapin. Kadalasan din daw itong mapag-isa at walang imik. Higit sa lahat, paika-ika raw ito kung lumakad dahil maiksi ang kanyang kanang braso at binti. At hindi na kinailangan pang magpakapagod ng aming staff dahil sa regular naming pakikipag-ugnayan sa JFC o Jose Fabella Center sa Mandaluyong, napansin naming tila may hawig ang babaeng ito sa hawak-hawak naming larawan ng anak ni Mang Norbing. Ngunit ang problema, hindi makausap ng matino ang bata. Hindi lahat ng tanong talaga nasasagot niya kasi yung kaya niyang sagutin, yung pangalan niya hindi niya masabi. Anong pangalan ng tatay mo? Ano? Tatay. Tatay mo. Anong pangalan ng tatay mo? Naiiyak ka? Ha? Ganyan siya pag tinatanong siya. Kwento ng mga social worker, natagpuan daw ang nasabing babae na pag-alagala sa EDSA. Agad naman itong isinakay ng mga taga-MMDA sa kanilang sasakyan, papunta ng JFC. Dinala siya dito ng MMDA sa JFC noong May 17, 2007. So upon admission, hindi siya makapagbigay ng informasyon sa kanyang sarili eh. So hindi niya nasabi yung tunay niyang pangalan. Kung pagbabasihan ang mga impormasyong ibinigay ni Mang Norbing, tila hindi naalala yung si Josephine at ang babaeng ito sa JFC. Iisa. Yung physical deformity kasi yung kanan niya hindi pantay. Kanang katawan, yung balikat, hindi ba nakababa siya, at saka yung kamay niya at paa niya ay maliit kaysa dun sa normal na laki ng size ng legs niya. Sa center naman po, loner siya. Gusto lang niya naka-isolate siya, nakaiwalay sa mga ibang kasama niya. Malungkot. Ang mapag-isang dalaga, ngayon, magkakaroon na ng kasama dahil nalalapit na ang panahong masusundo na siya ng kanyang ama. Kinabukasan, tirik pa rin ang araw. Ngunit hindi na maglalakad si Mang Norbing dahil kasama ang kanyang asawa at bunso, dadalhin namin sila patungong JFC. Matapos ang mahigit 1 oras na biyahe, narating din namin ang nasabing shelter. Muli na namang naglakad si Mang Norbing. Ngunit sa pagkakataong ito, dinala na siya ng kanyang mga paa sa taong hinahanap niya ng mahigit 1 buwan. Ayan na nga. Layo pala ni mo. Bakit na nakarating ka na dito? Ano ba na? Oy, Lai. Bakit na lakad ka dito? Nagdala ka dito? Ano babae? Ha? Lalaki nagdala sa'yo dito? Hinatid ka dito? Saan ka man na nakarating? Ha? Saan ka nakarating? Saan? Gisa kay Kahanjit. Tapos dito ka dito. Huwag ka na uulit itong paglalakad, ha? Huwag ka na uulit, ha? Talaga na nagkakaluko-luko ako itong kahanap-hay mo. Sabi niyo walang kain-kain. Kikilala pa niyo mo yan. Sino man yan? Papa mo ba yan? Ito. Sinong pangalan yan? Ha? Si Rizalde.
Talaga na-miss na talaga. O ano, sasama ka sa amin? Gustong-gusto na ba nimo uwi? Pagdating nimo sa bahay ka, di ka aalis na. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ka namin. Patuloy pa rin sa paglalakad si Mang Norbing. Ngunit ngayon, hindi na siya naglalakad mag-isa dahil kasama na niya ang kanyang pamilya at si Josephine patungo at higit sa lahat, pauwi sa kanilang tahanan. Sa akin pong likuran ang mga larawan ng mga kababayan nating nawawala na kinakailangan nating mahanap at maibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Linggo-linggo, mga 3 sa kanila ang aming nahahanap. Pero patuloy pong humahaba ang listahan. Nadadagdagan ang mga larawan ng mga nawawala na ipinapadala ho sa aming tanggapan. Kaya't kinakailangan pa rin namin ang inyong mga tulong at dasal upang lahat ng ito tuluyan ng maubos. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala. Laging hinahanap-hanap, laging inaasam-asam. Ang tanging kong dasal sa may kapal, sana'y muli kang makapiling.